This time, magluluto tayo ng apritadang giniling. Oil, bawang, sibuyas, kamatis. Yan. Mix lang natin. Yan. Mekos-mekos lang. Yan. Piga-pigayin po natin yung ating kamatis para lumitaw pa yung kanyang lasa. Napakasimple lang po at napakadali. Ito na po yung kalahating kilong ground pork. Yan. Ihalo-halo na lang natin siya. Imimix natin. Lahat. Yan. Medyo luto-lutuin natin yung ating ground pork. So, yan. Tatakpan natin para mas maluto yung ibabaw. Maging pantay siya. From time to time, haluin din natin siya. Diyan, mapapansin ninyo, parang naghihiwa-hiwalay na yung ating mga ground pork. Sige lang siyang pakuluin. Yan. It's about time na ilalagay naman na natin yung ating slice na patatas. Ihahalo na lang din natin siya dyan para mag-mix-mix na rin siya dyan. Actually, ano lang to eh. Isahang ano lang siya. Isahang preparation. So, all we need to do is eto na siya. Maglalagay po tayo ng tubig para nang sa ganon, yung ating patatas ay lumambot. Nasa inyo ng sukat yan kung gaano karami ba nabili yung patatas o nabili yung giniling. Sabi nga nila, pagdating sa lutuan, minsan tansya-tansyahan na lang. Papakuluin lang natin siya, friends. Mabilis lang yan kasi malilit lang naman yung slice ng ating patatas. Ito na, isasabay na rin natin yung ating bell pepper. Para pag kumulo sila, andyan na lahat yung lasa niya at sabay-sabay silang lalambot. Kasi syempre ang giniling natin medyo malilit lang naman talaga siya. Kaya baka mamaya matuyuan yung lasa niya sa loob, and then yan, takpan na po natin. So tatansyahin natin yan for about a minute. Titignan-tignan natin, hahalo-haluin lang natin siya para naman sa ganun umibabaw yung dapat na nasa ilalim at mag-mix yung kanyang ingredient. So maglalagay tayo ng 1/3 cup of toyo. 1/3 lang po ang ginamit ko para hindi naman tayo masyadong maalatan, lalo na yung mga bata ang kakain. Ayan. As you can see, di ba, nagkulay naman na siya. So, kung meron man siyang kulang sa alat, nasa inyo na yon. Dadagdagan nyo siya ng patis or kaya ng asin. Pero later na lang yon pag lahat na ng ingredient nandyan na. So, ayan. Kumukulo na siya, diba? Once in a while, hinahalo-halo din talaga siya. Para makita natin kung yung sabaw niya, nandyan pa ba. At tatansyahin natin, lalo na kung yung ating patatas ay malambot na. Maglalagay po tayo ng paminta. Ayan, paminta. Hahaluin din natin yon. Yan, haluin din natin siya. Napakasimple lang po talagang lutuin yan. Masarap din po yan palaman sa pandesal. Oh, sorry. Nadighay ako. Sa pandesal. Ayan.
Kumukulo na siya. Yan, it's about time na ilalagay na natin to. Naglalagay po ako ng yan, beef cubes, pork cubes, or chicken cubes. Pero sa akin, mas prepare ko po ang beef cubes. Kahit pork po ang aking main ingredient. Ang beef kasi parang mas malasa siya. Yan. Medyo na po, humuhupa na po yung ating sabaw. Maano na siya, yung kumukulapot na siya dun sa ating mga sahog. Yan. Kalahating pork na giniling lang po yan, ha. Tignan naman natin ngayon kung yung ating patatas medyo malambot na. Kasi kailan din natin palambutin yan. Ayan. Tignan natin kung okay na siya. Ayan. Feeling ko naman okay na. Kasi natutusok na siya. Ayan. Bago man siya matuyuan ng sabaw, kailangan lumambot na siya. Ayan. Ilalagay na po natin itong ating tomato paste. Sa akin po tomato paste ang nilalagay ko, hindi tomato sauce. Kasi mas malapot po ang tomato paste at saka hindi siya ganong maasim. Kaya yun, 2 kutsarang tomato paste. Mamaya ilalagay ko na lang din po yung ingredient niya. Isusunod ko po dito para may saktong sukat din po. Yan. Nag-iiba na yung kulay niya. Kulay na. Kulay orange na. Tikman na po natin, friends. Yung alat, yung lasa, at yung lapot. Pwede kayong maglagay ng crackers. Durog na crackers kung gusto nyo mas malapot pa. So sa akin parang medyo matabang. Kaya maglalagay pa po ako ng konting asin. Nandiyan na po yun, friends. Magbubudbud tayo ng konti pang asin. Ayun. Para sumakto na siya yung kanyang alat. Yung consistency niya, sasakto na po. Nagmix na po siyang lahat. Yan na po, friends. Nasa inyo po kung maglalagay pa kayo ng crackers na dinurog. Pero sa akin, okay na yan. Kasi the next day, mas masarap siya. Mas masarap siyang ipalaman sa tinapay o ihalo sa sinangag. Ito pa pala po. Yung iba po, optional po yan, ha. Kung gusto nyo, lagyan ng itlog o yung quail egg. Sa akin po, since marami kaming itlog ng manok, ayan. Organic pa po yung egg ko. Ayan, naglagay po ako dahil 3 lang naman kami kakain, kaya 3 itlog lang. Yan, after makapagluto, kumain na po kami. Kumain kami ng anak ko at ng asawa ko. Ayan, friends. Kain muna kami, ha. Don't forget to like and share. This is Lengs TV. Bye!